Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at sa pagseserbisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, mapagpalayang pagbati po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating migrante sa bawat sulok ng mundo. Samahan nyo kami sa ating episode 43 ngayong January 14 at ating alamin ang kasaysayan ng mga pagkilos at pakikibaka sa ating bansa. So today, we will talk about this week's top news dito sa Canada at sa Pilipinas. Mapakikinggan din natin ang isang tula ni Amado Hernandez and then makikinig tayo sa pulso ng mga umattend ng Dekada 70 o Dekada 70 screening by Anak Bayan Toronto. At syempre, hindi po matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment, kung saan mapakikinggan natin ang interview with Ed Muyot, isang political cartoonist at miyembro ng Malaya, Canada. Mapapakinggan natin ang kanyang karanasan noong martial law. So simulan na natin para sa ating top 3 news this week. Para sa unang balita, mula sa Pinoy Weekly, pinakamalagim na yugto ng pamamahayag sa Palestine. Nitong January 7, pinuntirya ng Israeli missile strike ang sasakyan ng 3 mamamahayag sa Timog Gaza. Papunta sana sila sa mga refugee na biktima ng mga naunang pagbobomba ng Israel upang magsagawa ng interview. Pinaslang ang nang nasabing pag-atake si Hamza al-Dawdu, mamamahayag ng Al Jazeera at panganay na anak ng Gaza Bureau Chief nito na si Wael al-Dawdu, at freelance journalist na si Mustafa Turaya. Malubha namang nasugatan ang pangatlong pasaherong si Hazem Rahab na isa ring freelance journalist. Ayon sa paunang investigasyon ng Committee to Protect Journalists, hindi bababa sa 82 journalists and media workers ang pinaslang ng Israel mula ng October 7. Alam nyo ba na ngayong araw na ito nga rin ang 100 araw nang walang tigil na pambobomba ng Israel sa mga Palestino? Hindi bababa sa 24,000 na mga Palestinong pinaslang ng Israeli military at hindi bababa sa 2 milyon ang na-displaced. Patuloy ang panawagan na itigil ang genocide sa Palestine, i-lift ang siege sa Gaza at kalayaan para sa mga Palestino. At para sa pangalawang balita mula sa Migrante International, pre-pandemic OFW deployment not to be proud of. Noong January 4, tila ipinagdiwang ng Department of Migrant Workers ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong napilitang iwanan ang kanilang mga pamilya at maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Iginiit ng Migrante International na hindi dapat ipagmalaki ng Marcos government ang pagbabalik ng OFW deployment levels na maging kasing taas ng pre-pandemic levels. Ipinakita lamang nito na matapos ang 4 na taon mula noong magka-COVID outbreak ay bigo pa rin ang Pilipinas sa paglikha ng mga disenteng trabaho sa sariling bansa. Kung titignan natin ang datos noong 2023, umaabot sa 2.3 million ang inaprubahang Overseas Employment Certificate. Ibig sabihin ay mahigit 6,800 ang nagmamigrate bawat araw noong nakaraang taon. Nakita din natin na dumarami ang bilang ng mga Pilipinong nabiktima ng illegal recruitment at human trafficking noong 2023. Kaya ang sabi ng Migrante International, dapat ay pag-isipan muli ng DMW at ng Rehimeng Marcos ang kanilang pagdiriwang ng programang labor export ng gobyerno ng Pilipinas na walang konsiderasyon sa realidad ng karanasan ng mga migranteng Pilipino. At para sa pangatlo at huling balita mula sa Ibon Foundation, DOTR doesn't want to admit that jeepney fare hikes are coming. Tila ayaw aminin ng Department of Transportation na tataas ang pamasahe sa jeep kapag itinuloy ang malawakang pagtatanggal ng mga tradisyonal na jeep at pagpapalit nito ng modernized jeep sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ayon sa pananaliksik at pag-aanalisa ng Ibon Foundation, ang magiging pinakamababang pamasahe ay sa pagitan ng 15 to 25 pesos sa susunod na 3 to 5 years at pagkatapos ay tataas na naman ito hanggang umabot ng 45 to 50 pesos o higit pa pagkatapos. So, hindi agad ito mangyayari ngunit tiyak na sa pangkahalatang direksyon iyon yung kalalabasan kapag naituloy
ang jeepney phase out. Ano ang basihan nito? Una, mas mahal ang modernong unit, ang modernong jeep. Pangalawa, mas mahal ang repairs at maintenance para dito. Pangatlo, karagdagan ng gastos para sa mga kinakailangang pasilidad na garahe at mga kawani. Pang-apat, karagdagang gastos para sa pag-organisa at ng sama-samang transport services entities. At huli, panglima, ang premium na tubo para sa mga namumuhunan. So, ano ang solusyon? Ayon sa Ibon Foundation, dapat ay mag-invest ang gobyerno sa ating public transportation system. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagpasa ng gobyerno ng pinakamalaking bahagi ng gastos ng pagpapabuti ng pampublikong mass transportation. Mas mahusay pa kung ito ay gawin sa konteksto ng pagpapatibay ng national industry at pagpapaunlad ng manufacturing sector sa ating bansa. Para sa Ibon Foundation, ito lang ang tanging paraan upang matiyak ang abot-kayang pamasahe, maginhawang ruta at mas malinis na transportasyon na nararapat sa bawat Pilipino. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Natunghayan po ninyo ang mga balita at ngayon naman magbalik tanaw tayo sa ating kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Hello po ulit, ako si Julie, bringing you today's segment of ang ating kasaysayan. Tara, let's learn more about our history and remind ourselves that history is not just information about the past. Rather, history is a way for us to learn more about our culture and to get to know more about ourselves as Filipinos. Atin pong kilalanin si Tandang Sora. Sino nga ba siya at ano ang naiambag niya sa Rebolusyong Pilipino? Si Melchor Aquino de Ramos ay isang revolusyonaryong Pilipina na nakilala bilang Tandang Sora dahil sa kanyang edad noong Rebolusyong Pilipino. Nakilala siya bilang Grand Woman of the Revolution at ina ng Balintawak para sa kanyang mga kontribusyon. Si Tandang Sora ay ipinanganak noong January 6, 1812 sa Balintawak, Quezon City. Siya ay anak ng mag-asawang magsasaka na sina Juan at Valentina Aquino. Hindi siya nakapag-aral ngunit siya ay marunong bumasa at sumulat sa murang edad at may talento bilang isang mang-aawit na gumanap sa mga local events pati na rin sa mga misa para sa kanilang simbahan. Madalas din siyang mapili para sa papel na Reyna Elena sa panahon ng Santa Cruzan bilang paggunita sa pagkakatagpo ni Empress Helen sa Krus ni Cristo. Ang Santa Cruzan ay isang processional pageant na ipinagdiriwang sa Pilipinas sa buwan ng Mayo. Napangasawa ni Melchor Aquino si Fulgencio Ramos, isang kabeza de barrio o punong nayon, at nagkaroon sila ng 6 na anak. Namatay si Fulgencio noong 7 years old pa lamang ang kanilang bunsong anak at naiwan si Melchora bilang single parent. Ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay bilang isang hermana mayor na aktibo sa pagdiriwang ng mga piyesta, binyag at kasalan. Nagsumikap siya upang mapag-aral ang kanyang mga anak. Sa kanyang sariling bayan, si Tandang Sora ay nagpapatakbo ng isang tindahan na naging kanlungan ng mga may sakit at sugatang revolusyonaryo. Pinakain niya, binigyan ng medikal na atensyon at pinasigla ang mga revolusyonaryo sa pamamagitan ng makainang payo at panalangin. Idinaos din sa kanyang bahay ang mga lihim na pagpupulong ng mga katipunero o revolusyonaryo. Sa gayon ay nakuha niya ang mga pangalang babae ng revolusyon, ina ng Balintawak, ina ng Rebolusyong Pilipino at Tandang Sora o ang tandang ay hango sa salitang Tagalog na matanda. Siya at ang kanyang anak na si Juan Ramon ay naroroon sa sigaw ng Balintawak at naging saksi sa pagpunit ng mga sedula. Nang malaman ng mga Kastila ang tungkol sa kanyang mga gawain at ang kanyang kaalaman sa kinaroroonan ng mga katipunero, siya ay inaresto ng Guardia Sibil at ikinulong sa bahay ng kabeza de barangay sa Pasong Putik, Novaliches. Siya ay inilipat sa Bilibid Prison sa Manila. Ininterrogate ngunit tumangging magbigay ng kahit anong impormasyon.
Kalaunan siya ay ipinatapon sa Guam, Marianas Islands kung saan siya at ang isang babaeng nagngangalang Segunda Fuentes ay inilagay sa ilalim ng house arrest sa tirahan ng isang Don Justo Dunca. Matapos kontrolin ng US ang Pilipinas noong 1898, si Tandang Sora, tulad ng ibang mga ipinatapon, ay bumalik sa Pilipinas hanggang sa kanyang kamatayan noong February 19, 1919 sa edad na 107. Ang kanyang mga labi ay inilagak sa Mausoleum of the Veterans of the Revolution at inilipat sa Himlayang Pilipino Memorial Park sa Quezon City noong 1970. Bilang pasasalamat, isang distrito ng Quezon City at isang kalsada ang ipinangalan kay Aquino. Ang kanyang profile ay inilagay din sa 5 centavo coin ng Pilipinas mula 1967 hanggang 1992. Siya ang unang Pilipina na lumabas sa isang perang papel ng Pilipinas, na ito yung 100 peso bill mula sa English series ng 1951 to 1966. Ang Tandang Sora Street sa lungsod ng San Francisco, California, United States ay ipinangalan sa kanyang karangalan. Noong 2012, sa pagdiriwang ng kanyang ika-200 na kaarawan, nag-decide ang pamahalaang lungsod ng Quezon City na ilipat ang mga labi ni Melchora mula sa Himlayang Filipino Memorial Park papunta sa Tandang Sora National Shrine sa Banlat, Quezon City. Idineklara din ng pamahalang lungsod ang 2012 na Tandang Sora Year. May iba't ibang apelyido ang kanyang mga inapo na halos lahat ay nakatira sa distrito ng Novaliches at Tandang Sora sa Quezon City, gayon din sa Guam, USA, tulad ng Figueroa, Ramos, Jeronimo, Eugenio, Cleophas at Apo. Salamat sa pagbabahagi nito, Tita Julie. Si Tandang Sora pala ay talagang patunay na hindi hadlang ang edad para maging magiting na revolusyonaryo. At ayan ang ating kasaysayan. Did you learn something new about our history? Share nyo yan sa aming Facebook page. Hanapin lang ang Radyo Migrante and join us again next week para sa marami pang pag-aaral ng ating history. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Maraming salamat, Tita Julie. At para sa susunod na segment, lumubog tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, nais nyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang kanta, tula at marami pang iba mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. Handog namin sa inyo ngayong linggo ang tulang Kung Tuyo Na Ang Luha Mo Aking Bayan ni Amado V. Hernandez. Mula sa Sagisag Kultura, si Amado V. Hernandez ay hinirang na pambansang alagad ng sining sa panitikan noong 1973. Mas kilala siya bilang Ka Amado sa kanyang mga kaibigan at kasama sa kilusang paggawa. Kinilala siya dahil sa mga akdang makabayan at nakikisangkot sa mga problemang panlipunan at dahil sa kanyang totoong paglahok sa organisasyong pampolitika. Ito po ang kanyang tula, Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan. Lumuha ka, aking bayan. Buong lungkot mong iluha ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa. Ang bandilang sagisag mo'y lukob ng dayong bandila. Pati wikang minana mo'y busabos ng ibang wika. Ganito ring araw ng agawan ka ng laya. 13 ng Agosto nang saklutin ang Maynila. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang sa libingan ng maliit ang malaking may libangan. Katulad mo ay si Huli na aliping bayad utang. Katulad mo ay si Sisa, binaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban. Tumataghoy kung paslangin, tumatangis kung nakawan. Iluha mo ang sambuntong kasawiang nagtaktalakog na sa iyo'y pampahirap, sa banyagay pampalusog. Ang lahat mong kayamanay kamal-kamal na naubos. Ang lahat mong kalaya ay sabay-sabay na natapos.
Masdan mo ang iyong lupa, dayong hukboy nakatanod. Masdan mo ang iyong dagat, dayong pabor nasa laot. Lumuha ka kung sa puso ay nagmaliw na ang layon, kung ang araw sa langit mo ay lagi ng dapit hapon, kung ang alon sa dagat mo ay ayaw ng magdaluyong, kung ang bulkan sa dibdib mo ay hindi man umuungol, kung wala nang maglalamay sa gabi ng pagbabangon, lumuha ka ng lumuhat, ang laya mo'y nakaburol. May araw ding ang luha mo'y masasaid, matutuyo. May araw ding di naluluha sa mata mong namumugto. Ang dadaloy, kundi apoy, at apoy na kulay dugo. Samantalang ang dugo mo ay aserong kumukulo. Sisigaw kang buong giting sa liyab ng libong sulo, at ang lumang tanikalay lalagutin mo ng punglo. Napakaganda ng tulang ito, hindi ba? Alam nyo ba na ginawa itong kanta ni Carlo Marco Altomonte? Ito po ang performance ni Ivy Bongosia. Lumuha ka aking bayan, buong lungkot mong iluha, kawawang kapalaran, ang lupain mong kawawa, ang bandilang sa gisag mo, lukog ng tayong bandila, pati wikang minana mo, usabos ng ibang wika. Ganito ring araw noon, nangagawan ka ng laya, 13 ng Agosto, nang sa puti ng Maynila. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang sa libingan ng halilig, ang malaki may libangan, katulad mo ay si huli, naliping bayad utang, katulad mo ay si Sisa, pinaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtanggol, walang tapang na lumaban, matakoy kung paslangin, umatangis kung nakawan. Iluha mo ang sambundong kasawian. Muli ako si Waynes, lagi niyong maasahan na maghahandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdiriwang ng kulturang Pilipino dito lang sa Radyo Migrante 105.5 FM. Sa ating pulso segment, pakinggan natin ang mga saloobin ng mga umattend ng movie screening ng dekada 70 na inorganisa ng Anakbayan Toronto noong January 13. What did you think of the film? I really thought this film was eye-opening. It taught me a lot of new things that I didn't know before, and it puts you in the zeitgeist of the era, right? The 70s and everything that was happening now, and how it relates to today, and what's going on with the previous election. It was really nice to meet all the other Anakbayaners, and I'm really happy to be here. Thank you so much. How about you? What did you think of the film? Or what stood out for you? Yeah, so as a Filipina who grew up in the US, I was really shielded from the Filipino kind of side of history in many aspects. So this was very insightful and educational for me, and it makes me more interested to learn more, not even just about the martial law era, but the current political situation in the Philippines. So I feel like there's a lot of gaps in my knowledge, and this film filled some of it, but definitely, this is just the beginning. This film really got me interested to watch other things. If you have recommendations, let me know. At yan po ang ating pulso segment sa linggong ito. Maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang opinyon at karanasan. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin si Ed Muyot, isang aktivista, political cartoonist at miyembro ng Malaya Canada. Ibabahagi niya sa atin ang kanyang karanasan noong martial law o ng batas militar. Mapapakinggan po natin yan
after the break. Ayan, ako po ang inyong host, si Julie, sa ating Pinoy Tayo segment o Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. Magandang tanghali mga ka-Radmig. Narito po tayo ngayon at kausap natin si kasamang Ed Muyot, isa sa mga convener ng Malaya Canada at Malaya Toronto. Hello po, Ka-Ed. Hi, magandang tanghali. Pwede niyo po bang ikwento kung ano po yung inyong migration story? Paano po kayo nagpunta oo. rito? Dumating ako dito around 1978. Ito'y panahon ng martial law. Kaya ako nakapunta ng Canada dahil yung fiancé ko, imigrante dito, no? Permanent resident dito sa Canada. And then, in-sponsor ako as fiancé. Kung hindi ako in-sponsor, hindi ako makakalabas ng Pilipinas dahil ako ay nasa blacklist nila na hindi pwedeng lumabas sa Pilipinas basta-basta. Mga anong taon po yun? In-sponsor ako 1977. Oh. Yeah. Ngayon, dahil naka-blacklist ako, tapos nabigyan na ako ng visa, na-interview na ako ng embassy, pero hindi pa rin ako makakalabas sa Pilipinas kasi nasa listahan ako ng blacklist sa airport, no? Opo. Ngayon, dahil may mga connection kami sa mga matataas na, alam mo naman sa atin, palakasan din sa mga politiko, mga ganon, sa loob ng gobyerno, nagawa ng paraan para makalabas ako sa Pilipinas. Nasa blacklist po kayo? Nasa blacklist ako. Dahil aktivista po kayo sa atin, di ba po? Buhat sa aktivista, dati akong political prisoner ako, tsaka may mga condition sa akin bilang temporary, na-release ako, temporary. May mga condition kagaya ng hindi pag-i-interview ng media, hindi ka basta makakalabas ng even Greater Manila, hindi ka makakalabas hanggat wala kang permission. Lalo na kung lalabas ka ng Pilipinas. So, isa yun sa mga sa akin, condition para ako'y temporarily release sa pagkakulong as a political prisoner. Pwede niyo pong ikwento kung paano po kayo namulat at naging aktivista? Nung ako, high school pa lang ako, senior year, fourth year, marami na akong naririnig sa TV, sa radyo, sa TV, tsaka sa Manila Times, yung mga nangyayari sa University Belt, sa Malacanang, mga demonstrasyon. So medyo nagtataka ako bakit may ganon. Ngayon, nung graduate ako ng high school, nakapasok ako ng kolehiyo, may mga nag-imbita sa akin na baka gusto mo sumama sa mga discussion group. So sumasama ako sa mga sulok-sulok ng eskwelahan at nagkakaroon kami ng discussion kung bakit, ano yung mga problema, ano yung mga suliranin kung bakit ang mga estudyante ay mga nagpoprotesta. So doon ako unti-unting namulat, no, dahil may mga aktivista na nasa university na binigyan ako ng history, tsaka pinaliwanag nila sa akin ang kung bakit may mga suliranin tayong malalaki sa Pilipinas. Meron po kayong particular na organisasyon na kung saan kayo nagsimula? Una, nagsimula ako sa SDK, Samahang Demokratiko ng Kabataan. Tapos nung lumipat ako, dahil nag-aaral ako sa isang eskwelahang mga exclusive, ngayon hindi na ma-afford ang tuition, so napalipat ako sa regular na eskwelahan. Ibig sabihin yung co-ed ba?
Kasi Opo. dati kong eskwelahan puro boys, no? Ngayon, so dahil mas mura ang tuition dun sa mga yung mga co-ed na schools, so lumipat ako. Doon ako napasama sa Kabataang Makabayan sa doon sa eskwelahan na yon. Tsaka dahil ang mga kaklase ko talagang hindi mga anak na mayayaman ba, kundi anak ng mga regular, mga manggagawa, mga So nakita ko yung na yung mga pinaliliwanag sa akin, nakikita ko yung reality, no? Apo, na-witness niya first hand. Na witness kagaya Opo. nung tuition, hindi ma-afford, no, ng kaming mga estudyante, mga nagagalit sila po protesta. So nangunguna ron Kabataang Makabayan at doon ako nakasali. Di ba po kayo po ay illustrator? Oo. Kailan po Nagsimula kayo ako di ba sa mga eskwelahan may mga campus newspaper tayo, no? Yung publishing Ngayon, isa akong dahil nung bata pa ako, natuto na akong sa sariling pag-aaral magdibuho ba, mag-drawing. Sabi ko, pwede ko sigurong gamitin to ng tong aking pagkaalam ng skill, no? Apo. Sa dyaryo na total naman may mga opinion. So nasama ako sa campus newspaper at naging ako editorial cartoonist. Mula po nung nagsimula kayo hanggang ngayon. Nung simula. Tapos Tuloy-tuloy nandito ako lang. sa Canada, sumama rin ako sa community newspaper, naging editorial cartoonist din ako. Hindi ako direct participant ng first quarter storm dahil fourth year high school lang ako no? Pero ang talagang pagkaramdam ko ng FQS, isa sa mga namatay na yung apat na pinatay ng mga sundalo sa Malacanang. Apat sila. Yung isa nakatira sa namin, sa tinitira namin sa daan, sa Paco. Apo. So, yun ang unang naramdaman. Sabi awang-awa yung alam mo na yung pamilya, nakita mo ganun. Siya, tiga UP. Bakit kaya siya sumama sa demonstrasyon, mamamatay siya. Ganun. Talagang matapang siyang bata. Ganun ba? Yun ang direct na ko ng FQS. Pero nung nag-university ako, doon ko na meet ang mga participants ng FQS. No? First quarter storm. Unang sigwa. Pagkatapos po nun, yung istorya niyo po nung nahuli kayo. Oo. Yung nasa Pilipinas ako na binaba yung martial law. Isa ako sa mga naiwan sa eskwelahan dahil yung mga first liners, no, mga sumampa na sila na mundok o nagtago. So kami ang mga second liners na bumalik kasi nawala ng nung nag-martial law, dineclare na walang pasok. Tapos nung binuksan uli yung eskwelahan, so naka-enroll uli ako. Ngayon, dahil nandun ako, pinagpatuloy namin ang pag-organisa tsaka sikretong protesta sa eskwelahan. Pero sa kasamaang palad, infiltrated pala yung namin, yung kumikilos sa loob ng eskwelahan. Kaya natiktikan ako at bandang huli ni-raid ako sa bahay at inaresto ako, kinulong at sinaktan sa loob din ng preso, no, tinorture. Opo. Nabasa ko nga po yun, yung sinulat nyo na inilabas ng Philippine Reporter, yung pong yung this car that reminds me of my martial law torture. Yan, nabasa po yun. Totoo kasi nung nagkaroon ng nung nagka-COVID ba, sabi ko wala sarado na yung mga barbershop, no? Sabi ko mabuti pa na lang kalbuhin ko na lang yung sarili ko, no? So inahit ko lahat ng buhok ko. Tapos siguro mga 2 weeks o 3 weeks di nagtutubuan ulit yung buhok ko. Nagtataka ako. Sabi ko bakit
may biglang hindi tumutubo, no? Yeah, Sabi, may no, part sabi, na, yeah. oo, sabi ko hindi pantay yung tubo doon sa gitna ng ulo ko, doon sa may malapit sa noo. Ngayon, iniisip ko kung bakit. Wala naman akong ginawang wala naman bumato sa akin. Wala naman akong nung kabataan ako, no, may ginawang misadventure. Ngayon Mhm. biglang dumating na naisip ko nga pala nung interrogasyon ko, may dahil tinatanong ka ng tinatanong, nawala ng pasensya yung isang interrogator o sundalo. Una ni Russian roulette ako. Oh. No, hindi ko alam kung may tunay na bala o wala, no, kasi Nananakot lang. Yeah. iikot mo yung yung revolver ba, yung iikot, tapos ikakasa mo, wala naman nangyaya. So nangyari, inagaw yung naalala ko, inagaw yung revolver at pinistol whip ako sa ulo. Oh. So siyempre nagdugo, nawalan ako ng malay, and then pagising ko ng maga, tataka ko, ano kaya itong nasa noo ko para makatuyong dugo. No? Tapos naisip ko yung kagabi may nangyari nabuti na lang hinimatay ako. Ngayon so dahil sa nangyari yan, parang over the years, no, gusto mo kalimutan ba yung mga nangyari sa'yo? Kasi para bang minsan nananaginip ka, pag iisipin mo, nananaginip ka ng gigising ka ng hating gabi, pinapawisan ka. So pinilit kong makalimutan, marami hindi ko na kinikwento, hindi ko na Tapos doon ko lang na-realize nung nag-COVID na may peklat pala ako sa ulo. Oo. Naalala nyo yung nangyari. Naalala ko. Pero isa lang yung sa nangyari sa akin. Marami pang nangyari, no? sa torture. Opo, very traumatic po yung mga naging karanasan nyo. Gaano katagal bago nyo na-overcome yung mga traumatic experience na yun? Yung nawala yung mga bangungot, ganyan, panaginip? Siguro nung nakarating na ako ng Canada, dahil parang nakahinga ako, no? Kasi hindi kasi nung nasa Maynila ako, natutulog ka hindi na ako nung nailabas ako dahil maraming kondisyon, mahirap kumilos. Ngayon, pag nasa bahay ka, pag may nangyari sa Maynila, no, nag-aalala ka kasi kagaya nung mayroong naghagis ng granada, no. Nag-aalala ka na may kakatok sa hating gabi sa bahay nyo, no. Dadamputin ka at baka sabihin sa'yo may connection ka sa ganon, sa ganyan. Pwede kang pagbintangan. Pagbintangan. So, yung lagi ka nag-iisip, tuwing dumadating ang hating gabi at madaling araw, medyo hindi ka mapakali, mga ganun ba. Ngayon, nung nasa Canada ka na, dahil malayo ka na dun sa mga ganun ba, yung hanap buhay ka, no? Ganun. Medyo nakakalimutan mo. Hindi ko kinikwento sa mga pamilya ko, mga kaibigan ko, hindi ko kinikwento. Ganon. Kaya unti-unti ko ring nalilimutan nung nilagay ko sa likod ng ulo ko yung mga nangyari. Apo. Nung dumating na po kayo dito sa Canada, kumilos po agad kayo? Like, na-involve po agad kayo sa organization or did it take Hindi a agad. while? Dahil nung dumating ako sa Canada, hindi ko alam kung sino-sino yung mga nandito, no? Until na ilang buwan o halos isang taon, yung tiyo ko na nandito, kasi nakatira ako sa Mississauga, no? Hindi sa Toronto, kasi Mississauga noon konti lang Pilipino, malayo sa Toronto. Yung tiyo ko sa Toronto, may nakita siyang ticket ng mga Pilipino, no? Ngayon kinuha niya yung isang polyeto, may telepono,
nung nakita ko ng tiyo ko, binigay sa akin yung polyeto, sabi niya, eto, tawagan mo. Kasi alam niya yung istorya ko. Mhm. Tawagan mo to, no? So, tinawagan ko yon. Nung natawagan ko, tuwan-tuwa sila na pinaliwanag ko ang sitwasyon ko. So, nagkita kami. So, doon nagsimula na sumama ako sa mga pagkilos, tsaka doon sa pagsusulat at pagdidibuho sa dyaryo. Doon nagsimula ang pagkilos. Pinagpatuloy ko pa rin ang no. Opo. Kasi alam mo na rin, ang hirap din iwanan ng no, Pilipinas, no. Yung hindi mo talaga gustong pumunta rito. Mhm. Pero naramdaman mo yung mga kahirapan sa atin, naiwan mo, ganun. Kailangan may gawin ka, no. Opo nga. Konsyensya mo na medyo na nasusundot yung konsyensya mo. Mhm. Opo nga. Hindi naman tayo pumunta rito para magpasarap. Mabuti po supportive yung pamilya nyo, yung tiyo nyo, tsaka yung asawa nyo at yung mga anak nyo. Hindi naman po sila kumontra sa sa pagnanais nyo na Hindi naman sila ulit. kumontra, pero nag-aalala sila na huwag ka munang uuwi ng Pilipinas, huwag kang bibisita dahil Opo nga. tsaka yung tsaka hindi ako nagbibigay ng tunay na pangalan ko noon, martial law Mhm. sa Opo. Pilipinas. Kasi maapekto yung mga kamag-anak mo sa atin. Ganun. So, kumikilos ako dito, may pangalan akong na sumaski sa dyaryo na alias ba. Opo. Yung mga koda. Oo, Opo. nom Yeah. de plume, kumbaga. Kailan po kayo naging miyembro ng Malaya? Naging miyembro ako ng Malaya mga 5 years ago. Bagong pa lang ang Malaya noon. No? Oo. Kasi nung dahil kami nung mga tumatanda kami, Mhm. siyempre medyo unti-unti yung dati naming grupo, yung iba namatay na dahil mas matanda sa akin. Mhm. Tapos ako tumatanda na rin. Ngayon, akala ko parang wala na until na may kumontak uli sa akin na merong presentation. Ngayon nung maten ako ng presentation, meron palang mga bata. Tapos merong Malaya. So sabi, pumirma ako. Oo. Interesado ako. Opo. Kaya tuwan-tuwa ako may mga henerasyon na nagpapatuloy. Opo nga. Hmm. Opo, at mahuhusay po sila. Oo. Opo. Totoo 'yun. Meron po ba kayong tinrain o naging mentor po ba kayo ng mga aktivista na artist? Meron akong konting pero gusto ko rin na magkaroon ng yung bang formal na kung ano man yung nalalaman kong pagiging dibuho o sign writer Mhm. na kasi maski yung mga nakikita ko mga kabataan yan ang gagaling talaga no? Oo. Lalo na sa computer, no? Opo Eh, nga. Baka meron din akong maidagdag na paraan, yung lalo na yung manual na technique na kung Mhm. paano mapadali ang pag-drawing tsaka paggawa ng mga letra, no? Opo. May mga interesadong nagtatanong sa akin, so baka pwede namin gawing formal, no? Paano nyo po i-connect sa pagkilos nyo sa Pilipinas, sa aktivismo nyo doon, sa organizing na ginagawa nyo dito sa Canada? Marami dahil sa edad kong to noon, sa wisdom, marami na rin ako naipong experience no, sa pag-organize sa atin, tulad ng kailangan mapagkumbaba ka sa makikipag-usap, mapagpasensya ka, hindi ka agresibo, mga ganun ba na nung bata ako na agresibo rin, matapang, yung mapusok, no? Opo. Oo. No, so minsan nagkakamali ako, mga ganon. Yun ang inaano ko rito na huwag tayong masyadong mapusok, kundi pag-aralan natin ang ating paligid ng mabuti at
tingnan natin ang mga nakakaligid bago tayo gumawa ng kumilos. Pag-aralan ang mga kondisyon at saka mapagkumbaba tayo. Dahil pare-parehong tayo ay biktima, no? Hindi tayo nagtuturo kundi tayo ay biktima rin tayo. Mayroon po ba kayong mga panawagan para sa ating mga masang Pilipino Sa at ating sa mga kapwa sa nating komunidad. aktivista? Sa komunidad, Opo. no? Ngayon talaga maraming kumakalat ng mga fake news, tsaka revisionismo sa ating mga kasaysayan. Pag-aralan nating mabuti, lalo na ngayon yung social media, no, halos lalo natin sa komunidad, halos lahat tayo may mga iPhone, mga ganon, o laptop. So marami ka nakikitang informasyon sa iyong electronic device. Maging tayo critical, no, at mag-research tayo. Tayo'y tumingin sa anong tunay na nangyayari sa atin, ano yung mga kasaysayan na dahil maraming kasaysayan na iniiba nila na hindi totoo na nailalagay sa social media. Maski sa pag umuwi tayo sa Pilipinas, hindi lang mall ang tingnan natin, kundi tingnan natin yung paligid. Kasi ako minsan umuwi ako, no? Talagang makikita mo naman na pumunta ka sa mall, maraming mga sarap mga pagkain, kumakain yung pero lumabas ka rin, parang mo rin yung kuskusin mo rin yung balat ba na sa ilalim ng balat na yan may andyan yung tunay na nangyayari, no? Makikita mo sa Maynila, sinasabihan ko yung mga nagbabalik bayan dito, no, na sa Maynila pumunta ka, makikita mo sa daan, may makikita kang mga mahihirap na nasa daan, nakatira, walang bahay. Yung mga bata takbo-takbo sa kalsada. Wala silang mga tirahan, mga walang pera, ganoon. Makikita mo 'yun ng maski dun sa probinsya, no? Makikita mo maraming taghirap, maraming na hindi resort lagi ang makikita mo ron, kundi may mga tao na hirap para magkaroon lang ng kakaining kanin sa mailalagay nila sa plato sa Pilipinas, no? Ganun din dito sa Canada na akala natin na na tayo rito, hindi kailangan din tayo ipaglaban natin ang mga karapatan natin dito, na hindi natin basta aagawin sa atin, no? Kahit dahil ang mga karapatan natin dito ay mga pinaglaban, tuloy natin ipaglalaban natin. Maraming salamat po sa pagbabahagi. Sigurado ako maraming natutunan ng ating mga tagapakinig sa inyo. Salamat, hanggang sa muli. Thank you po. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Pinoy Talakayan at Usapan. At syempre, to stay updated sa mga nangyayari sa ating community, narito ang mga events at announcements. Sa January 16, from 7 to 8:30 p.m., sumali sa workshop facilitated by TTC Riders. Itong workshop ay para tulungan ng mga mamamayan na ipaglaban nila ang kanilang karapatan para sa mas maayos na pampublikong transportasyon. Sa January 24 naman, mula 6 to 8 p.m., sumama sa isang workshop organized by the Toronto chapter of SURJ o Show Up for Racial Justice. Ang tema ng workshop ay Introduction to the Palestinian Liberation Struggle and will be facilitated by 2 members of Palestinian Youth Movement. Ito ay online, so sali na! To register, bisitahin lang ang socials ng SURJ Toronto. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan mas pag-aaralan pa natin ang mga naganap noong first quarter storm at ng martial law. Muli, sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Ed Muyot, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino,
At higit sa lahat, sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, uli, Mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas.